Good day mga kabomboms, ang dami ko nang nababasang comments mula sa mga taong nawalan ng pera sa kanilang BDO account. At kung isa ka sa kanila, hindi ka nag-iisa. Ako mismo ay may sariling karanasan na hindi rin maganda at isi-share ko ito mamaya para makatulong sa inyo. Kaya huwag kang mag-skip, mahalaga ang mga susunod na hakbang na pag-uusapan natin. Lalo na kung gusto mong malaman kung may pag-asa pa bang mabawi ang nawalang pera. Ano ang unang gagawin? Kapag napansin mong may kulang o nawalang pera sa BDO account mo, ang una mong dapat gawin ay huwag magpanik, pero dapat kumilos ka kaagad. Buksan mo ang BDO app o mag-login sa online banking. I-check ang transaction history mo, hanapin kung may transaction na hindi mo naman ginawa. Kung may kahina-hinalang transaction, i-screenshot mo dahil kakailanganin mo yan. And yung pinakalas dyan, kailangan na natin agad tumawag sa BDO Customer Service. Ito yung mga contact details ng BDO. Kung meron kang makakausap na customer service, sabihin mo ang buong detalye. Kailan mo napansin ang pagkawala ng pera mo? Magkano ang nawawala sa'yo at kung may transaction ka bang ginawa o wala. Pagkatapos mong i-report, huwag kalimutang isulat ang reference number na ibibigay nila sa'yo para may tracking ka. And yung pinaka part 2 natin, kailangan bang pumunta ng personal sa branch? Ang sagot, hindi laging kailangan kung may nakausap ka na through call. Pero kung malaki ang halagang nawala at kung ni-require ka ng PDO na mag-fill out ng form or magsumite ng ID, kailangan na pumunta ka sa pinakamalapit na branch para mas mabilis maasikaso ang case mo. May mga pagkakataon, online o call lang ay enough na. Basta sundin mo lang ang instruction ng customer service. Take note ha, ihahabol ko lang yung isang na-experience ko sa isang branch ng BDO. Personal ako pumunta para mag-inquire bakit hindi pa pumapasok yung Google AdSense payment ko. May mga tinanong na details sa account ko, including na din dyan yung CP number na nakalink sa BDO account ko, pero tinanong din kasi sa akin ng customer service yung OTP na natanggap ko sa number ko. Para sa mga makakapanood ng video na to, isa sa pinakamahalagang bahagi ng usapan na ito ay ang OTP o one-time password. Kapag may tumawag sa'yo or kahit personal kang pumunta sa BDO at hiningi nila yung OTP na na-receive mo sa iyong number, wag na wag mong ibibigay ang OTP sa kanila. Kahit pa sinasabi nilang i-verify lang nila ang account mo, kahit pa sinabi nilang sila ay customer service, o kahit pa totoo ang number na gamit nila, wag mong ibibigay. Dahil malinaw ang sinasabi ng BDO sa kanilang OTP messages, never share your OTP to anyone, even to BDO. And tandaan nyo din, kailan lang nila pwedeng hingi ng OTP? Kapag kailangan mo ng password reset, card replacement, fund transfer, online banking activation or deactivation. Pero kailangan ikaw mismo yung mag-input sa system nila. Since ang topic natin, nawalan ka ng pera sa account mo, kapag hiningan ka ng OTP, mainam na magtanong ka kung bakit. Dahil kapag walang malinaw na dahilan, meron itong mga posibleng kaso na maaring isampa natin. Una dyan yung Violation of Data Privacy Act RA 10173. Kung hiningi ng staff ang OTP ng walang malinaw na dahilan o pahintulot, posibleng may violation siya sa unlawful processing of personal information, improper access to sensitive personal data, and marami pang iba. Anyway, bago ko sabihin sa inyo kung paano may ibabalik yung pera kung may paraan pa nga, dito muna tayo sa mga importanteng details na kailangan nyong malaman para hindi na ulit kayo mawala ng pera sa inyong account. Dahil kapag hindi tayo natuto, maaaring maulit-ulit to sa ating account at yung mga pinaghihirapan nating pera ay mapapakinabangan lang ng mga magnanakaw. Anyway, bakit ba nawawala ang pera sa account? Maraming posibleng dahilan, kabilang ang unauthorized access o hacking. Posibleng may nakakuha ng login credentials mo. Pangalawa, phishing or scam. Baka may naklik kang link na peke o may nakausap kang scammer na nakuha ang info ng account mo. And yung pangatlo is skimming. Kung ginamit mo ang card sa compromised ATM, may mga case kasi na nailathala na about skimming. Pang-apat natin, subscription billing. Baka may app o online platform na automatic nagbabawas sa account mo. So, pwede mong i-check yung mga app or kung meron kang subscription.
Pinakalas yung internal bank error. Bihira lang naman to pero possible rin na may system glitch yung BDO. At dahil alam na nga natin yung mga possible reasons, dito papasok yung papel ng investigation ng BDO. So, sila na bahala mag-investigate kung ano nga ba yung nangyari. Basta kailangan mong ibigay yung mga details or kung meron ka mga information katulad ng screenshot, halimbawa, pwede mong i-provide yan kapag naghingi sila sa inyo. And yung may babalik pa ba ang perang nawala sa account mo, ito yung kadalasan tinatanong ng marami. Kung may ibabalik ba at kung gaano katagal. Posibleng maibalik. Kung mapapatunayan na hindi ikaw ang gumawa ng transaction at kung ito ay isang fraud or error. Pero kailangan mong mag-fill out ng dispute form. Ibibigay ito ng BDO. Magbigay ka din ng valid ID at statement of account. Yan yung mga requirements na kailangan natin i-provide. So, kailangan din talaga natin pumunta sa pinakamalapit na branch sa date na sasabihin nila kung kailan. Now, gaano nga ba katagal bago maibalik yung pera? Okay, bago tayo mag-proceed kung gaano katagal, hingi lang ako ng maliit na favor. Don't forget to like and subscribe for good luck. Thank you. Gaano katagal bago maibalik yung pera? Sa mga simpleng kaso, 5 to 15 banking days. Sa mga complex na fraud cases, 30 to 45 banking days. So medyo matagal. And iimbestigahan talaga nila kung hindi ikaw yung gumawa ng transaction. At kung paano nga ba nakuha yung pera sa account mo. Habang naghihintay ka, bantayan mo muna yung account mo palagi. At huwag mo munang gamitin ito kung pinablock sa iyo ng BDO. And yes, possible na temporary ipablock ng BDO yung account mo. And yung bonus part natin, halimbawa, nalaman mo kung sino yung kumuha or kung ano nga ba yung nangyari, pwede ka bang magsampa ng kaso? Kung napatunayan mong ikaw ay nabiktima ng scam, phishing, o kahit yung tinatawag nilang inside job, oo, maaari kang magsampa ng kaso, maliit or malaki man yung pera na nakuha sa'yo. Pwedeng pumasok dyan yung cybercrime complaint sa PNP Anti-Cybercrime Group. Reklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, kung may kapabayaan ang bangko mismo. At kung may malinaw na salarin, pwede kang magsampa ng criminal case for theft, fraud o identity theft. Pero dapat may sapat kang ebidensya, screenshots, reference number, at record ng usapan. So hanggang dito na lang ang ating tutorial for today at kung meron kayong hindi naintindihan, pwede kayong magtanong sa comment section. So para sa summarize ng ating video ngayon, yes, maaaring makuha yung pera natin and katulad ng mga nabanggit ko kanina, ganun katagal tayo maghihintay and depende rin yan sa magiging kakalabasan ng investigation ng BDO, okay? So, sana nakatulong sa inyo tong video na to and don't forget to like and subscribe. Thank you for watching and stay blessed.